Hello everyone and ayan, so good morning po sa ating lahat. Ayan, so today meron po tayo ditong promo no dito sa ating hot sale. Ayan, kung makikita po natin meron tayo ditong $30 and $60 na available today. So ang gawin po natin today guys, pag once na mag-recharge tayo, so turuan ko kayo dito ng pinaka the best no na paraan kung paano tayo makalest. Kasi kapag kung kukunin po natin ito dito sa ating account, like for example itong $90 natin, then pag once na kinuha po natin siya, so ang i-total recharge po natin dito is 83 dito sa ating account. Ayan, so titingnan natin kung saan tayo dito makalest today. So sa deposit item natin, next, i-click po natin dito yung 83. So, meron po tayo ditong babayaran na or deducted na 5,608, no? Ayan, kung i-proceed po natin siya, so ito po yung mababayaran natin. So, 5,610.80. Pero, kung dadaan po tayo dito sa USDT natin, like for example, itong ating USDT, no? Click natin deposits dyan. Next, punta po tayo dito sa USDT natin. Then, click po natin dito yung 83. And kung makikita nyo po, meron po tayo ditong total payment na 83, no? So, po, gagamitan po natin siya today ng Binance, no? Pag once na Binance yung gamitin natin, titingnan natin kung magkano nga ba yung ating malest or mababayaran doon sa Binance, no? So, open natin dito today yung Binance. Then, under our Binance, so makikita nyo po dito, ito po yung total account natin. So, punta po tayo dito sa assets. Then, under our assets, punta po tayo dito sa USDT. Next, under our USDT, click po natin yung P2P. Then, click po natin dito yung payment. GCash po yung gamitin natin. Next, click po natin dito yung amount. So, yung minimum po natin dito is 2K. Then, up. Ayan, kung makikita nyo po, meron po tayo ditong 58.64. So, piliin nyo po dito yung 100%, no, na accurate po yung pag-response niya. So, yung King Poi, pasok na po ito kasi medyo mura, no, yung kanyang tawag dito. Mababa yung pagbili niya ng USDT. So, how about, pupunta po tayo dito sa 71. Titingnan natin, ha. Itong 71, 78. Yan, medyo matagal yung response niya. So, dito na tayo sa 0.64 natin. So, click natin yung buy. Then, hanapin po natin dito yung amount na mag-exact doon sa 83. So, for example, dito yung ating 4,800. Tayo natin 920. Para magkaroon tayo ng 84. 25. Kulang 30. So, meron po tayo ditong 4,930, no? So, samantala dito kanina sa isa natin is meron tayo ditong sa deposit natin, pag once na ginamit lang natin yung GCash natin, sa 83, masang 5,610.80. So, calculator po natin yan. 5,610.80. So, kung makikita nyo po yan, minus po natin dito sa ating Binance. So, 4,930. 4,930. So, nakasave pa tayo dito ng 680.08. So, bakit 84 dito yung ating ilalagay? Kasi mayroon po tayo ditong service fee. Mamaya na pag once na nag-transfer po tayo ng fund, may service fee po tayo dito na $3. So, ang service fee po natin, ang papasok po sa account natin is 83 po yun siya. 83.07. So, today, proceed po tayo dito sa ating online payment. I-place po natin yung order. Then, after placing our order, click po natin dito yung tawag dito. Okay, so dito na. So, babayaran po natin sa GCash natin, no? So, meron po tayo ditong 4,930 na babayaran sa kanya. Then, view payment natin. Okay, so ito na. Pwede na po tayo ditong buy. Then, copy natin yan. Then, punta po tayo sa GCash natin. Okay. Okay, under our GCash, punta po tayo dito sa send. I-send po natin dito yung ating account.
o yung amount. Paste po natin yan. Then, dito na part, copy po natin yung pangalan niya. Okay, yung amount pala, 4,930. So, click po natin 4,930. So, yan po yung total na mababayaran natin doon. Then, double check natin kung tama yung name niya. Then, after that, i-click po natin dito yung send. Ayan, pag once na send, click po natin dito yung ating receipt. Then, i-click po natin dito yung transferred notify seller. Okay, so dito na part, click mo natin dito yung chat. Then, i-click po natin dito yung tawag dito, yung ating receipt. Ayan, so nabasa na, active siya. So, ayan na. Punta po tayo dito sa ating ayan, so meron pa tayo dito ang 84.07 deposited in your funding account. Okay, next click po natin yan, then leave a comment. Okay, so punta po tayo dito sa ating P2P. Refresh po natin. Ayan, so meron po tayo dito ang 84.08. So dito na part, punta po tayo dito sa AG natin. Then after that, punta po tayo sa deposits natin. Then click po natin dito yung USD. Click po natin dito yung 83. Ayan, that's it. So, yan po yung bababayaran natin, no? Or, teka muna ha. 83 pesos. So, click po natin dito yung 84. 83 na lang po. Then, after that, click po deposit now. Then, copy po natin dito yung TRC natin. So, meron po tayo dito yung $83. Then, click po natin dito yung send. Ay, no. Yung USD natin. Then, after that, click po natin dito yung withdraw. Send via cryptocurrency. Then, paste po natin dito yung address ng ating USDT. Then, click po natin dito yung Tron. Then, click po natin dito yung 83 or 84. Ayan. So, payment received is $83. So, click po natin dito yung confirm, no? Okay. Ayan. So, continue. May ma-confirmation pa dito yung mga passkey po natin. Okay, after that, ma-confirm po natin yan. Cancel po natin. Then, another passkey po natin dito sa ating authenticator, no? So, copy yan. Then, i-paste po natin dito sa authenticator application. Then, after that, ayan. So, as of today, kung makikita po natin yan, viewable po yung ating $84 dito, no, sa ating account. So, hintayin natin na mawala yan mamaya. Kasi dito sa ating AG, nag-try po tayo na mag-deposit today. Enter transaction hash. Okay. Yung transaction hash po natin, tingnan natin. Okay, parang hindi na confirm yun. Okay, yung hash po niya is saan po natin makita yan? Okay, copy natin yan, then i-paste po natin dito. Okay, hindi ko na makakita kung saan ang hash na inasabi. Tingnan muna natin. Sandali lang. Hash. Ang problema, parang nagkamali tayo doon sa transfer natin na fund, no? Dapat 83 lang yung nilagay natin doon.
Okay. Completed na. Okay, so hintayin natin. Tika muna. So, let's double check. Then, punta tayo sa USD. Then, sa withdrawal history natin. Okay, so, yung hash po dito is, hanapin natin yung hash na sinasabi dito. Okay, completed na yung sa account natin. Okay, copy natin yung hash. Hindi ko alam kung saan dito yung hash sinasabi. Ito tayo dito sa AJ. Then, hindi tayo dito makapaste. Yung last na lang siguro. Okay. Then, click. At dito yung sa part ng withdraw. Then, yung sa hash na titingnan natin. Wala kasing hash dito. So, ito siguro. 18DD. FB18DD. FB18. I have paid. Transaction hash must be 4 bits. 64 bits. So, ibig sabihin, ito yata. So, isa-isahin pa natin yan. Oh my. $64 5B4. Isa-isahin ba talaga? 645B4 645B4 BA39. Baka magkamali tayo dito mamaya. 645B4 BA39 BA39 85852. Bakit ganito? Hindi talaga natin ma-paste dito. 852. Sige lang, isisayin na natin. AEE67 AEE67 C0EE C0AE EA. Ano pala dito yung EA? EA. Kahirap naman ito. EA next. CD9. CD9 DB. DB. Ayan. CD9 DB, then 6536 6536 6536 28 D1 62B 62B 62BA 68 6800 I know 066
066 D5 D5 next B55 Ang baba tingin mo, wala yung pinipatay ang TV. Ipatay ko to. B55 next B55082. Ano pa? Ay, hindi na pa. Oh, limpyo na pa. Hugasin lang. 2 then 01 bed. 01 bed. Hirap naman ito. 2FB1. 2FB1. 8DD. 8. Okay, then after nito, so, for example, USD recharge has been submitted, then please wait for review. So, for example, yun na. So, titingnan na natin dito sa ating account or hintayin na natin ng ilang minuto, no? Dito sa account natin. Yan, dyan na part, hintayin po natin. So, update ko kayo later dito, guys, sa ating na-transact today. And so, hello guys, ito na yung update natin. Meron ng pumasok dito na 90.42 no, sa ating account. So, dito na part, kunin po natin dito yung 60. Click natin yung buy. Next, another one, yung 30. Then, click natin yung buy. Yan, that's it. So, ayan, nakuha na din po natin lahat dito. So, energy natin, click po natin dito yung ating receive all. So, ayan. Ayan, so running na yung ating account, guys. Yung daily po natin dito is 2.2. So, antabayan na po natin yan, yung ating account, guys, no? So, maraming salamat, guys, and happy earnings everyone.